Guys, sa previous video natin, sinasabi ko sa inyo na itong crankshaft na ito is may tama na yung sigunyal niya sa may connecting rod side. So, sinabi ko sa inyo na ipare-replace ko to ng 25. Bibili ako ng 25 na bearing tapos ipapamachine shop ko. And then guys, napag-isip ko kasi wala kasi akong nakita na video tutorial sa YouTube na gumagawa ng handworks sa pagre-reface ng sigunyal. Usually talagang dinadala ito sa machine shop. Ang common lang natin nakikita guys na handwork na nagre-resurface is yung cylinder head lang. Ginagamitan ng salamin tapos yung liha. Pero sa sigunyal sa crankshaft guys, wala pa akong nakita sa YouTube. So napag-isip-isip ko na gawin ko ang handworks sa pagre-reface ng crankshaft. So medyo matrabaho lang siya guys, pero sa tingin ko kaya naman. At saka first time ko rin itong gagawin guys sa pag-aayos ng makina. So guys, sana samahan niyo ako sa video na ito at sana wag niyong i-skip dahil makikita niyo kung paano ko gawin ang pagre-reface ng crankshaft na ito. So ang issue lang nito guys is maganda yung andar ng makina, tahimik siya kapag naka-minor na, pero pag once na naka-high RPM na, mga kalahating apak ng gas pedal mo is maririnig mo na yung lagatak ng makina. So example guys, ikakabit ko lang muna to para makita nyo kung ano yung sitwasyon, kung bakit siya nagkakaroon ng ingay na lagatak. So ikakabit ko lang itong connecting rod number 1 dito sa crankshaft. Ito rin yung kakabitan ng number 1 connecting rod. So ikakabit ko lang muna guys. Tanggalin lang muna natin to. Ayan, din yung posisyon nito is dapat nakaharap dito. Kabit ko lang yan dyan. Ayan, and then higpitan lang natin ng konti. Ayan, and then guys, try ko lang muna ang i-focus yung video. Try ko lang muna yung camera. So ayan guys, nalapit ko na. And then try nating alugin. Ayan. Yan ang tunog guys kapag nasa high RPM na yung makina. Ayan, nakikita nyo sa video, ayan, umaalog talaga siya. Malaki na yung clearance niya. Ang makikita nyo yung symptoms nito guys, pag hindi pa siya masyadong malakas ang tunog niya, ay yung light indicator ng oil pressure niya is umiilaw siya kapag mainit na yung makina. And then pag malamig pa, once pinaandar nyo, namamatay naman siya. Pero pag mainit na yung makina, kapag naka-minor, umiilaw yung light indicator ng oil pressure. So indication na yun guys na malaki na yung clearance ng mga bearing dito. Kasi nga pag malaki na ang clearance, yung pressure ng oil bumababa kasi lumulusot na sa bearing niya. Kasi malaki na yung clearance niya. So kapag naka-minor siya, iilaw ang light indicator ng oil pressure sa dashboard. And then pag tinaasan mo naman yung RPM, namamatay din naman yung ilaw kasi lumalakas na yung pressure ng oil. So ito guys, talagang katok na talaga siya. Yan, sana marinig ng klaro sa video. So ang gagawin natin nito guys is i-replace natin siya manually. Okay guys, gawin na natin ang mano-manong pagre-reface ng crankshaft. So sa nakikita nyo, ito yung black. Nilinisan ko lang muna itong mga bearing na ito kasi dito natin ilalagay yung crankshaft. And then ilolubricate natin to ng oil guys. So lalagyan lang muna natin ng oil. And then after natin malubricate guys, pwede na natin ilagay ang crankshaft.
So yun guys, ang crankshaft guys. So bubugahan ko lang siya muna ng hangin para talagang sure na walang alikabok. And then pwede na natin ilapat. So ayan. And then ilagay natin yung cap ng main bearing. Lalagyan din natin guys ng thrust washer dito sa gilid. So ito, lubricate ko na rin ng oil. Ayan. Tapos nalagay natin yung cap ng main bearing. So ito yan guys, ilalagay na natin. So ayan guys, temporarily nilalagay lang natin siya sa block. And then lilihain natin ito ng 120 na liha guys. So ito yung gagamitin kong liha guys. So after natin itong makabit guys, susukatin muna natin to dito. Yan. And then ganito kalapad yung ililiha natin guys. So ang lapad na liha na tatabasin natin is 11.8 mm. Atin ko lang muna. Guys, ready na ang lahat. Set up natin. And then tapos ko na rin magtabas ng liha para ipangliha natin dito. And then ito namang isa is ito yung pang finish natin guys, 1,000 na liha. So ang gagawin ko is ikakabit ko lang muna itong kanyang flywheel guys. So ayan guys, na nating ikutin. And then ang nabili ko nga palang bearing ng connecting rod guys is Daido ang brand guys, sa halagang 800 pesos. Pero ingat kayo sa pagbili nito guys kasi meron itong imitation. So madali nyo namang makakonfirm kung imitation kasi ang imitation nito guys is nagkakahalaga lang ng mga 330 pesos. So pag mura guys, expected nyo na imitation yan. So marami kasing imitation ngayon na naglipa na. So 25 yung bearing na binili ko guys. So ito na po yung bearing natin guys. And then i-install ko na siya.
So hipitan lang natin ng konti. So ayan. And then susukatin natin ng caliper. So nasa 0.2 natin pang sigonyal o ang crankshaft. So nasa 36 guys. So ang inilihan natin is nasa mga 0.5 or 0.6 ang makukuha nito sa paglihan natin guys. So simulan na natin to guys. So ganyan lang yung paghawak guys. Tapos talagang tansyahin nyo lang sa kamay nyo na yung paghila nyo is same sa pagbaba ng crankshaft guys. Makikita nyo lang sa video. Natatakpan ng kamay ko. Ayan. Tuloy tayo sa pagre-repace ng crankshaft gamit ang siyempre ating kamay, handworks repace. So guys, sobrang hirap nung ginawa ko nung una kasi nakakangawit ng kamay siya guys. So ang ginawa ko guys is ganito na lang na position yung ginawa ko, and then meron akong bagong idea para mas malisen yung pagod sa kamay, yung ngawit sa kamay guys. So ito guys is tapos ko na pala itong nag-grind, okay na to. And then ito na lang number itong kabitan ng connecting rod number 2 at saka ng number 3 ang hindi ko pa natapos. So ang idea ko lang nito guys is gumamit lang ako ng connecting rod nya, and then yung bearing na ginamit ko guys is yung luma pa rin yung bearing. Tapos lalagyan ko siya ng liha dito na 120, tapos sa kabila rin 120. So ganyan, lagyan ko siya ng liha, then ikabit ko doon sa crankshaft ang ganyan, tapos ikotin ko lang guys. So ipapakita ko lang sa inyo guys kung paano ko to gagawa handwork repace guys. Itong number 2 sa crankshaft, sa connecting rod number 2 is malapit na itong matapos guys. So papakita ko lang sa inyo ang gagawin ko. So gagamit lang ako ng stick guys para ipasok dito. Tapos ito yung iikotin ko.
Okay guys, tuloy tayo. Tapos ko na pala itong i-replace itong connecting rod number 2. So okay na to guys. And then ang kulang na lang guys is itong connecting rod number 3. Almost finish na rin to guys. Pero guys, kahapon guys, kung titingnan nyo guys, yung kamay ko, ito guys, almost pumuputok na siya guys, nagtutubig na siya. So hindi ko talaga ito sinukuhan guys, kasi once na gustuhin ko talaga, hindi talaga ako susuko kahit medyo mahirap guys. Mas maganda talaga ipa-machine shop, pero since napasubo na ako nito is tatapusin ko na ito guys. So gagawin ko na ito guys kasi malapit na itong matapos. Guys, finally natapos ko na rin siyang i-grind. So talagang napakahirap i-grind guys. It took me 5 days bago ko siya natapos. Pero finally natapos ko na rin. So try natin isukat guys. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung connecting rod number 3. So ikabit natin kung okay ba talaga yung handworks replace natin. So lubricate lang natin ng oil. Yan. Kita lang natin. So yan guys, nakikita nyo yan. Smooth na yan. Wala na siyang sabit. And then wala na rin siyang play guys. So okay na to guys. And then ito yung connecting rod number 1. So try din natin ikabit. So ayan guys, smooth din siya. And then pag yan, wala na rin siyang play guys. At rin itong connecting rod number 2. Yan, smooth na siya. And then wala nang play. Ayan, so okay na to guys. Ang gagawin lang natin ito is, of course, tatanggalin natin itong connecting rod ulit. Then lilinisan natin ng maayos para pulido yung gawa natin. Talagang magtatagal siya. So yun lang guys ang handworks replace natin. Of course kung bago ka pa lang
napadpad sa aking channel, please makisuyo na rin sa iyo na pindutin ang subscribe button at click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ating i-upload. Maraming salamat guys. Ingat po kayong lahat dyan and God bless po sa inyong lahat.